Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay XRP. Kung saan ayon po sa isang analyst na si Ginoong Basi, maaring muling maranasan daw ni XRP ang 2017 bull run kung saan tumas ito ng halos 60,000%. Kung ganito nga ang mangyayari, paano natin mamamaximize ang ating kita? Ano ang mga take profit targets na dapat po nating bantayan? At yan ang ating aalamin. Yan po yung mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, umpisaan po natin sa kung ano po ang sinasabi ng 2017 fractal patterns tungkol kay XRP. Ayan, noong taong 2017, si XRP po ay nagpakita ng napakagandang performance. Nagsimula po ito sa isang 284% na pagtaas noong March. At kalaunan ay nag-skyrocket po ito ng halos 60,000% na siya pong nagdala sa presyo nito sa all-time high na $3.31 noong January 2018. Yan, fast forward po tayo sa November 2024. Nakita po ulit ang kahalintulad na pattern. Nagsimula po sa XRP sa isang 283% na pagtaas. Kaya marami pong analyst ang naniniwala na maaring maulit po ang kanyang previous performance dito. Ngunit hindi lang ito basta-basta haka-haka. Sabi po ni Ginoong Basi, kailangan daw po muna ng kumpirmasyon mula sa market. Kaya bago po tayo mag-celebrate ay mahalagang maintindihan po natin kung paano po maglaro ang fractal pattern na ito at paano po natin ito magagamit sa ating investment strategy. Ayan. Ngayon ay ano po ang take profit strategy kung susunod nga si XRP sa 2017 na fractal? Ayon po kay Ginoong Basi ay may tatlong pangunahing target na dapat po nating sundan kung magtutuloy ang 27 na fractal. Yan, una ay ang $4 to $5 price range. Yan. Kung umabot po ang presyo ng XRP sa pagitan po ng $4 at saka $5, balak po ni Ginoong Basi na magbenta ng 15% ng kanyang holdings. At bakit? Upang makapag-lock in ng maagang kita habang hinihintay niya ang kumpirmasyon na talagang sinusundan ni XRP ang kanyang previous pattern nitong nakalipas na taong 2017. Yan. Pangalawa ay ang price range naman na $7 hanggang $8.50. Ayan. Kapag umakyat po ang presyo sa $7 to $8.50, plano po niyang ibenta ang kanyang 80 to 85% ng kanyang holdings. Kaya almost maibebenta niya na lahat. Sa puntong ito ay inaasahan niya na validated na po kasi ang fractal. At ito po ang pinakamagandang pagkakataon para kumuha or mag-take profit ng malaking kita. Yan, ang pangatlo ay $25 hanggang $35 na final target. Ang kanyang huling target ay ito po, nasa $25 to $35. Dito, balak po niyang ibenta ang kanyang halos 90 to 95% ng kanyang natitirang holdings. Kaya magtitira pa rin po siya. Ayan, hindi po niya ibebenta lahat. Ayan, maititira pa rin po siyang mga 5 to 10%. Kaya, ayan, gayon pa man ay magsisimula na po siyang mag-scale out sa presyong $20. Ibig sabihin nito ay unti-unti na po niyang ibebenta ang kanyang XRP habang tumataas ang presyo. Ngayon ay ang kakaiba pa rito ay plano po niyang bumili ulit ng XRP kapag bumaba ang presyo nito sa $5. Gamit po ang 50 to 60% ng kanyang naibentang holdings. Ginagawa niya ito para magamit ang correction bilang isang pagkakataon upang makakuha ng mas maraming coins.
Kaya yan, sa madaling salita ay pinapalaki po niya yung kanyang XRP holdings sa kada nagkakaroon ng correction. Yan, sinasamantala po niya yung correction ng XRP. Ngayon ay paano kung pag hindi naman po mag-materialize ang 2017 na fractal? Ayan, kung hindi naman po matuloy ang fractal, iba po ang magiging diskarte ni Ginoong Basi. Kaya yan, meron po siyang dalawang plano. Yan, una ay pagdating po sa $4 to $5 na price range, tulad po ng kanyang naunang plano ay magbebenta pa rin siya ng 15% ng kanyang holdings. Yan. Pangalawa ay ang price range naman na $8 hanggang $10. Ayan, sa halip po na 7 to $8.50, ang susunod po na kanyang magiging target ay ang $8 to $10. Sa puntong ito ay ibebenta naman po niya ang kanyang 85% sa kanyang holdings. Ang pinakapansin-pansin po dito ay hindi na siya muling papasok sa market pagkatapos magbenta. Ayon kay Ginoong Basi, kapag hindi po validated ang fractal, mas magiging maingat na siya sa kanyang diskarte at mag-shift po siya sa mas konserbatibong approach. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang mga palatandaan na sumusunod o hindi sumusunod ang fractal? Yan, para kay Ginoong Basi, ang kumpirmasyon ng fractal ay makikita po sa malalaking bullish weekly candles na dapat magsimula agad-agad. Bukod dito ay kailangan pong maabot na XRP ang bagong all-time high sa loob lamang ng 2 to 3 weeks. Kung hindi naman, o kung magkakaroon po ng red weekly candles, nangangahulugan na hindi sinusundan ng XRP ang 2017 fractal. Isa pang mahalagang marker ay ang presyo na kailangang lumagpas sa $5 sa loob ng 4 na linggo. Sa ngayon, si XRP po ay nasa $2.29. Kaya kakailanganin po itong tumaas ng 108% para maabot po ang $5 na presyo. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni XRP? Ayan. Malaking bagay po ang kaalamang ito para sa ating mga Pinoy na nagnanais kumita sa crypto. Una, ang pagkakaroon po ng malinaw na take profit targets ay makakatulong upang maiwasan ang pagiging sakim o greedy. Tandaan, hindi natin mapredict ang eksaktong galaw ng market, kaya ang pagkakaroon po ng plano ay mahalaga upang ma-secure ang ating kita. Pangalawa, nagbibigay po ito ng ideya kung kailan dapat maging agresibo at kung kailan dapat maging konserbatibo. Kung validated po ang fractal, maaari tayong sumabay sa rally. Ngunit kung hindi, mas mabuting mag-hold back at mag-focus sa preservation ng ating kapital. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang diskarte po ni Ginoong Basi ay isang magandang halimbawa ng matalinong pag-i-invest sa crypto. Ito po ay nakabatay sa data at saka analysis, hindi po sa emosyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang risk tolerance. Kung ikaw po ay isang baguhang investor, maaaring hindi mo pa kayanin ang ganitong klase ng diskarte. Kaya ang payo ko po ay aralin muna ang market, mag-set ng realistic goals, at huwag pong mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.